Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Sinabi ni Chen na, hindi, Shen Yuan, naglalaro ka ba? Sinabi ni Shen Yuan, seryoso ako. Bakit ayaw mong magtrabaho para sa akin? Pagkatapos magbukas ng coffee shop, babayaran kita ng 12,000 yuan kada buwan, kasama na ang dividends. Kung mag-operate ka ng 3 sunod na buwan, bibigyan kita ng isa pang kotse na nagkakahalaga ng 200,000 yuan. Medyo luma na ang kotse mo, panahon na para palitan ito ng bago. Sinabi ni Chen na sa sarili niya, wala namang pressure sa performance, at makakakuha ako ng kotse ng libre pagkatapos magtrabaho ng 3 buwan. Magiging higit sa 300,000 ang kita ko sa isang taon? Sandali. Plano ba akong suportahan ni Shen Yuan? Habang iniisip niyang siya ay parang ibon sa hawla ni Shen Yuan. Sinabi ni Chen na, Shen Yuan, hindi ko deserve ito para sa'yo. At sinabi niya sa sarili niya, kahit na mukhang napaka-captivating ng kondisyon na ito, ayaw kong maging kanari sa hawla ng ibang tao, lalo na bilang isang third party. Sinabi ni Shen Yuan, huwag mong pag-isipan masyado. Plano ko lang magbukas ng isang chain ng coffee shops. Ang unang shop ay magiging pilot project, kaya pure boss-employee relationship lang tayo. Sinabi ni Chen na, ganun ba? Mag-isip muna ako. Biglang nagpadala ng mensahe si Fang Minhui kay Shen Yuan na nagsasabing, Shen Yuan, may oras ka ba mamaya? Kung may oras ka, magkape tayo o kaya mag-inom ng malamig na inumin. Sinabi ni Shen Yuan sa sarili niya, drinking cold drinks? Ganun kataas ang demand ng Himin. At nagpadala siya ng reply na nagsasabing, sige, okay lang mag-inom, pero kailangan mong kontrolin ang frequency. Sinabi ni Shen Yuan kay Chen na, binibini Chen, may gagawin pa ako. Mauuna na ako. Magbigay ka ng sagot kapag nakapag-isip ka na. Ilang sandali pa sa Grand Fortune Hotel, Room 808, biglang niyakap ni Fang Minhui si Shen Yuan mula sa likod at nagsabi, Shen Yuan, miss na kita, sinabi ni Shen Yuan, hui, ako rin. Biglang sinabi ni Fang Minhui, sandali. Shen Yuan, amoy ka ng pabango ng ibang babae. Sinabi ni Shen Yuan, ha? Hindi pwede. Baka amoy ko lang si Chen na dahil sumakay ako sa kotse niya. At sinabi niya sa sarili niya, pinasag ni Fang Minhui si Shen Yuan at sinabi, sabihin mo, may ibang babae ka bang hinahanap sa likod ko? Niyakap siya ni Shen Yuan at sinabi, paano mangyayari yan? Ikaw lang ang para sa akin. Pero pumunta ako sa Forla store ngayon para asikasuhin ang mga papeles ng kotse ko, kaya baka amoy ko ang pabango ng ibang babae. Alam mo naman na ang mga saleswomen sa Forla stores ay karaniwang gumagamit ng mas mabangong pabango. Sinabi ni Fang Minhui, sige, pero next time na makipagkita ka sa ibang babae, kailangan mo akong ipagbigay alam ng maaga. Dapat din ay lumayo ka sa saleswoman na yan, naintindihan mo ba? Sinabi ni Shen Yuan naman. At sinabi niya sa sarili niya, hindi talaga tungkol sa pagiging tapat o hindi. Ang misyon ng Perfect Life System ay gumastos ng mas maraming pera sa kabilang kasarian at kumita sa pamamagitan ng cashback. Hindi ko pwedeng mag-isa sa isang puno lang. Sinabi ni Fang Minhui, sige, maliligo na ako muna habang papunta siya sa shower room. Biglang hinawakan siya ni Shen Yuan at sinabi, maligo na lang mamaya. Habang ipinapasok ang kamay sa loob ng blouse niya at sinabi, kung hindi ko maliligo, magkakaroon ng Biglang nahulog ang blouse niya sa sahig. Sinabi ni Shen Yuan, amoy na hindi naliligo, gusto ko to Sinabi ni Fang Minhui sa kama, kung ganun, pareho lang tayo. Shen Yuan, gusto ko rin ang amoy mo, habang nagsimulang amuyin ni Shen Yuan ang buong katawan ni Fang Minhui. Sinabi niya, dapat ako ang nagsasabi niyan. Hui, talagang pinaapoy mo ang apoy sa puso ko. Si Fang Minhui ay napaman at nagsabi, Yuan, habang biglang hinawakan siya ni Shen Yuan mula sa likod. Si Fang Minhui ay napaman ng mas malakas at nagsabi, Shen Yuan, gusto kita talaga. 2 oras ang nakalipas. Sinabi ni Fang Minhui, Shen Yuan, gusto ko pa. Sinabi ni Shen Yuan, hayaan mong maligo ako. Ang init ko, ang katawan ko ay malagkit at hindi komportable. Habang nanginginig ang mga binti sa pagkapagod, sinabi niya sa sarili niya, tinitingnan ni Shen Yuan si Fang Minhui at sinabi sa sarili niya, ang pangangailangan ni Hui ay mas malaki kaysa kay Zhu Wanting. Satisfied siya, pero ako, parang papatuyuin na. Nasa 9 na po ang heart points ni Fang Minhui. Sinabi ni Shen Yuan sa sarili niya, hindi, paano nangyari na ang ganitong klase ng exercise ay nagpapataas ng favorability ni Hui ng ganun kabilis.
Noong nakaraang pagkakataon, umakyat ito sa 86 overnight at ngayon 70 na pagkatapos ng 2 beses. May isang system notification na nagsabi na detect na ang host ay may kasamang kabilang kasarian na may favorability na 70 o higit pa. Nakumpleto na ang favorability stage task at ibibigay ang mga gantimpala. $1,000,000 na lottery ticket, $1,000,000 consumption credit card, isa ruthless ability card. Sinabi ni Shen Yuan sa sarili niya, $1,000,000 na lottery ticket. Malaking pera yan. Sa bagay na ito, madali nang ipaliwanag kung saan nanggaling ang pera at magagamit ko pa ito para bayaran ang mga utang ng pamilya. May isang system notification na nagsabi, isa ruthless ability card. Sinabi ni Shen Yuan sa sarili niya, sandali, ruthless ability card. May ganong gantimpala? Ibig sabihin ba nito na kayang kong patayin ang lahat sa hinaharap? Pasensya ka na, Himin, magiging mas malakas ako. Mula ngayon, hindi ikaw ang magkokontrol sa akin, kundi ako ang magkokontrol sa iyo. Habang tinitingnan ang system, sinabi niya sa sarili niya, astig. Malinaw kong nararamdaman ang malakas na enerhiya sa pagitan ng mga binti ko. Talaga palang maganda ang gantimpala sa pagkakaroon ng 70% favorability sa kabilang kasarian. Mukhang ang perfect life system ay nagbibigay ng gantimpala ng naayon sa pangangailangan. Pero ang favorability ng kabilang kasarian ay 70. Kahit na ang favorability ni Lixiao ay lumagpas na ng 60, malayo pa bago siya maging katulad ni Hihui. Si Chen na nakasuot ng itim na tights at may mahahabang mga binti, ay higit pa sa 60. Sa ngayon, kailangan pa niyang dumaan ng hakbang-hakbang. Hindi ko alam kung kailan ang susunod na babae na may favorability na mas mataas pa sa 70 ang lilitaw, at kung anong gantimpala ang ibibigay sa mga oras na yon. Huwag munang isipin ang mga bagay na yan. Ang mahalaga ngayon ay maranasan ang ability na ibinibigay ng perfect life system. Bumalik si Shen Yuan sa kama at nagsabi ng malambing na boses, Hui. Medyo natatakot si Fang Minhui at nagsabi, ano, Shen Yuan? Hindi ka ba maliligo? Hinawakan ni Shen Yuan ang malambot na pulso ni Fang Minhui at nagsabi, hindi, nagbago ako ng isip. At pinaayos siya sa kama, nagsabi, halika, ganito. Habang hinahawakan ang mga braso ni Fang Minhui. Bigla siyang nagulat at nagsabi, Shen Yuan, bakit parang may kaunting pagkakaiba kumpara sa dati? Samantala, sa kabilang bahagi. Sinabi ni Chen na, Kian, may batang lalaki na nag-alok sa akin ng 300,000 yuan para tulungan akong magbukas ng tindahan. Sinabi pa niya na kung magtatrabaho ako ng 3 buwan, bibigyan niya ako ng kotse na nagkakahalaga ng 200,000 yuan. Sabihin mo sa akin, sa tingin mo ba gusto akong suportahan ng batang ito? Pero may girlfriend na siya. Sinabi ni Kian, Nana, baka nakatagpo ka ng scammer, ha? Sinabi ni Chen na hindi, nakatagpo ko na siya ng ilang beses. Bumiyahe siya at bumili ng kotse mula sa akin noong nakaraan. Sinabi ni Kian, ilang taon na siya? Naalala ko, ang mga bumili ng mga kotse mo dati ay mga kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad. Sinabi ni Chen na 21 pa lang siya. Sinabi ni Kian, ang bata pa niya, tapos nagmamaneho na ng luxury car. Gwapo ba siya? Sinabi ni Chen na medyo gwapo. Sinabi ni Kian, gusto niyang gumastos ng 300,000 para tulungan kang magbukas ng tindahan, tapos bibigyan ka pa ng kotse na nagkakahalaga ng 200,000 yuan. Ano pa ang dapat ipag-alala mo sa isang mayaman, gwapo, batang lalaki tulad niya? Tumingin si Chen na sa labas at nagsabi, pero 6 o 5 taon siyang mas bata sa akin. Sinabi ni Kian, ano namang masama doon? Sabi nila, ang babae na 3 taon na mas matanda kaysa sa lalaki ay may mataas na halaga. Kung i-round off natin, 2 halaga na siya ngayon. Sinabi ni Chen na, pero may girlfriend siya. Sinabi ni Kian, ang girlfriend, hindi asawa, Nana. Bobo ka ba? Kahit may asawa pa siya, wala namang masama. At saka, sa sitwasyon ngayon, tiyak na matatalo mo siya. Nagulat si Chen na at nagsabi, ano nang sinasabi mo? Sinabi ni Kian, kasi naguguluhan ka, ibigay mo na lang sa akin ang maliit mong mayamang lalaki, at ako na ang bahala sa lahat ng ito para sa'yo. Sinabi ni Chen na, wala ka bang boyfriend? Sinabi ni Kian, anong masama sa boyfriend ko? Kung may ganong mayamang sponsor na susuporta sa akin, magiging single ako ulit sa madaling panahon. Sinabi ni Chen na, hindi ko na ipagpapatuloy ito. Sinabi ni Kian, sige, bumalik na ang boyfriend ko.
Pag-usapan na lang natin yan sa susunod. Habang tinatapos ang tawag at hawak ang cellphone, tumingin siya sa labas ng gabi at naisip si Shen Yuan at sinabi sa sarili niya, Shen Yuan. Kumakalipas ang 40 minuto. Sinabi ni Fang Minhui, Shen Yuan, bakit parang may pagkakaiba ngayon? Sinabi ni Shen Yuan, anong pagkakaiba? Mas malakas ba ako? Nagtago si Fang Minhui sa ilalim ng mga kumot at nagsabi, Yenen, at sinabi sa sarili, 40 minutes pa lang, tapos na tayo ng 2 beses. Sinabi ni Shen Yuan, gusto mo ba? Kung ganun, magsimula tayo ulit. Sinabi ni Fang Minhui, Shen Yuan, kaya mo pa. Sinabi ni Shen Yuan, Hui, naaalala ko na nag-aral ka ng sayaw dati. Halika, ikaw naman ang manguna ngayon, sinabi ni Fang Minhui, ako sa taas. Bibot hindi ko alam kung paano eh. Sinabi ni Shen Yuan, matututo ka. Hindi ba't ang karanasan ay natutunan sa pamamagitan ng tunay na pagsasanay, sinabi ni Fang Minhui, ikaw, masama ka. At sinubukan niya sa taas. Kinabukasan, pagkatapos bumalik si Fang Minhui sa paaralan, nagising si Shen Yuan at nagsabi, wala namang klase ngayong umaga. Makakapagpahinga pa ako ng kaunti. Agad na kumuha si Shen Yuan ng lottery ticket at nagsabi, sandali, tingnan ko nga kung nanalo sa lottery mula sa Lord System. Habang tinitingnan ang mga winning numbers, sinabi niya, 6 na red numbers, 3, 4, 14, 22, 26, 27. Ang huling blue number ay isa, nakuha ko silang lahat. Grabe, 6.8 milyon. Jackpot na 6 na milyon. Kailangan kong sabihin agad kay Papa at Mama. Simula nang malugi ang pamilya natin, masyado na silang naghirap. Ilang sandali lang pagkatapos sa kanilang apartment. Sumigaw si Shen Yuan, Ma, nandito na ako. Sinabi ng kanyang ina, balik ka na pala, sige, pero tigilan mo ang pagsigaw at baka maistorbo ang mga kapitbahay. Sinabi ni Shen Yuan, nasaan si Papa? Sabihin mo sa kanya lumabas. May mahalaga akong sasabihin. Sinabi ng kanyang ama, ano ba iyan na hindi mo na mahintay? May pinasok ka na namang gulo. Sinabi ni Shen Yuan, Pa, ano ba ang iniisip mo? Magandang balita ito. Halika, upo muna kayo. Habang umupo ang kanyang mga magulang, sinabi niya, mayaman na tayo. Nanalo ako ng 6 na milyon. Nagtakang sinabi ng kanyang ina, anak, baka nasosobrahan ka na sa stress sa eskwelahan. Sinabi ng kanyang ama, mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Ako ang bahala sa mga utang ng pamilya, kaya huwag ka masyadong mag-alala at tigilan ang pagpapantasya. Sinabi ni Shen Yuan, Pa, tingnan niyo munang mabuti bago kayo magsalita. Nagulat ang kanyang ama at sinabing, 3-4-14. Sinabi ng kanyang ina, mahal, totoo ito. Nanalo tayo. Sinabi ng kanyang ama, sigurado ka. Totoong 6 na milyon nga ito. Sinabi ni Shen Yuan, kahit bawasan ng 20% buwis, mahigit 5 milyon pa rin ang makukuha natin. Sa perang ito, hindi lang natin mababayaran ang mga utang, kundi gaganda pa ang buhay ng pamilya natin. Sinabi ng kanyang ina, anak, isusulat ka na namin sa libro ng dakilang nagawa ng pamilya. Walang magluluto ngayon, lalabas tayo para ipagdiwang ang malaking panalo natin. Sinabi ni Shen Yuan, sa pamamagitan nga pala, nasa 3 taon na ako sa kolehiyo at magtatapos ako sa loob ng 1 taon. Iniisip kong magsimula ng maliit na negosyo para makakuha ng karanasan. Sinabi ng kanyang ama, mahirap ang negosyo ngayon pero maganda na may ambisyon ka. Dapat talagang sumubok ang mga kabataan. Iyo ang perang napanalunan mo, kaya ikaw ang dapat magdesisyon kung paano ito gagamitin. Pero ang personal kong mungkahi ay magtabi tayo ng kaunti para sa'yo. Kahit malugi ka sa hinaharap, mayroon ka pa ring reserba. Sinabi ni Shen Yuan, Pa, Ma, 1 milyon lang ang kukunin ko. Ang natitira, gamitin niyo kung paano niyo gusto. Sinabi ng kanyang ama, ayos yan. Sinabi ni Shen Yuan, anak, sige, suportado ka namin. Samantala, sa ibang tagpo. Sinabi ni Zheng Xianyong kay Chen na, alam mo siguro kung bakit kita pinatawag, di ba? Tignan mong mabuti, ito ang ginawa ng lalaki mo. Sinabi ni Chen na, boss, matagal na akong nakipaghiwalay sa kanya. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Kung nasaktan ka, sa kanya ka lumapit. Sinabi ni Zheng Xianyong, Chen na, hindi tama yan. Lahat ng utang may pinagkakautangan. Kung hindi dahil sa'yo, malamang hindi ako napagbuntunan ng gulo. At sinabi niya sa sarili niya, ang babaeng ito, ibang klase. Dahil gipit siya, gagawin ko siyang akin.
Sinabi ni Chen na, ano namang kinalaman ko sa laban nyo? Bukod pa roon, noong umupo ka kahapon, sinabi ko nang may lakad ako. Pinili mo pa ring umupo dyan. Sinabi ni Zheng Xianyong, sumasagot ka pa. Umalis ka sa pwesto mo kahapon ng hapon at pinabayaan mong walang tao sa showroom. Bilang parusa, suspendido ka sa pagtanggap ng mga customer sa buong buwan. Bumalik ka na lang kapag napag-isipan mo na. Sinabi ni Chen na, bakit? Nagpaalam naman ako ng maayos kahapon. Tumawa si Zheng Xianyong at sinabing, hahaha, magandang tanong. Bakit nga ba? Una mong trabaho ba ito sa totoong mundo? Dahil ako ang general manager ng tindahang ito. Dito, ako ang masusunod. Sinabi ni Chen na, ikaw. Sinabi ni Zheng Xianyong sa sarili niya, kapag hindi siya makakakuha ng komisyon, 1,200 lang ang matitira sa kanya kada buwan, kulang pa pambayad sa renta. Tumalikod si Chen na at sinabing, akala mo kung sino ka lang dahil general manager ka. Trabaho lang ito. Sige, magre-resign na ako. Tumayo si Zheng Xianyong at sinabing, Chen na, sandali. Pag-isipan mo muna. Sinabi ni Chen na sa sarili niya, si Shen Yuan, kahit hindi mukhang mayaman, iba siya sa karamihan, kalma at may plano. Kahit hindi ko alam ang plano niya, ang magtrabaho sa kanya ay maaaring maging magandang oportunidad. Sinabi ni Chen na hindi ko na kailangang pag-isipan pa. Magre-resign na ako at hindi na yan magbabago. Makalipas ang kalahating oras, nagpadala siya ng mensahe kay Shen Yuan, handa na akong mag-resign. Nakatayo pa rin ba ang alok mo kahapon? Sumagot si Shen Yuan, congrats sa pagtaka sa paghihirap. Maligayang pagdating sa landas ng tagumpay. Pwede ka nang maghanap ng lokasyon ng tindahan kapag may oras ka. Kapag may nakita tayong maganda, kukunin natin ito. At sinabi niya sa sarili niya, perpekto. Ngayon, hindi ko na kailangang maghanap ng ibang proyekto para gamitin ang natitirang 300,000 pondo sa pamumuhunan. Ilang sandali ang lumipas, sinabi ni Shen Yuan, Guro Li, nandito na po ako. Sinabi ng tagapayo na si Lixiao, Shen Yuan, pasensya na sa abala, pero kailangan kong lumipat ng opisina. Masyadong maraming gamit at hindi ko kayang buhatin lahat. Tatawagin ko sana ang class rep, pero nag-leave siya. Sinabi ni Shen Yuan, walang problema. Wala akong klase ngayong umaga, kaya malaya ako. Lahat ba ito kailangang ilipat? Sinabi ni Lixiao. Kayang-kaya ko ang mga libro at gamit, pero masyadong mabigat ang mesa at filing cabinet. Dapat unahin nating alisin ang mga libro sa kabinet, baka mahulog sila habang binubuhat natin ito. Habang pilit niyang inaabot ang mga kahon sa ibabaw ng kabinet, nagtaas siya ng mga paa. Biglang inabot ni Shen Yuan ito mula sa likod niya. At sinabi niya, Guro Li, ako na po, habang nadikit ang harapan niya sa likod ni Lixiao. Naramdaman ito ni Lixiao na mula at sinabi sa sarili, Shen Yuan, mas malapit pa ito kaysa dati. May nararamdaman kaya siya para sa akin? At sinabi niya, aayos na ba tayo? Shen Yuan ay nagsabi, tapos na. Biglang may pumasok na estudyante at sinabi, Teacher, nandito kami para tumulong. Nakita nilang magkasama ng tahimik sina Shen Yuan at Counselor Lixiao. Naisip ng estudyante, ha? Bakit namumula ang mukha ni Teacher Lixiao? Shen Yuan ay nagsabi, bilisan nyo at ilipat ang mga gamit na to, dalhin muna ang filing cabinet sa opisina sa tabi. Sinabi ng mga kaklase niya, okay. Habang papalayo si Counselor Lixiao, inisip niya, buti na lang dumating ang dalawang estudyanteng yon ng ilang segundo ng huli. Kung nakita nila yon, baka matunaw ako sa kahihiyan. Si Shen Yuan, palakas ng palakas ang loob. Dati sa bahay lang, pero ngayon pati sa opisina. Pero bakit parang na-excite ako kanina? Hindi. Estudyante ko si Shen Yuan, imposibleng mangyari yon. Tiningnan ni Shen Yuan ang sexy na figura ni Counselor Lixiao habang lumalayo at naisip niya, ha? Bakit tumaas ang pabor ng teacher sa akin hanggang 71? Posible bang dahil sa nangyari kanina? Hindi ko kasalanan, sobrang perky lang talaga ng balakang ni teacher. Kung ibang babae yon na medyo flat, hindi naman aabot. Pero hindi ko inasahan na tataas ang pabor niya. Dapat ko siyang dalawin ng mas madalas para mas mapalapit kami. Sabado, 800 metro sa timog ng gate ng paaralan. Isang babae ang nagsabi, Zhenpeng, narinig kong binayaran mo ng buo ang sasakyan mo, 280,000 yuan. Ang kaibigan niya ay nagsabi, nagmamaneho ng luxury car kahit hindi pa nakakagraduate. Nalampasan mo na ang 99% ng mga kaklase natin.
Naisip ni Li Zanpeng, tumanggi pa sa akin si Fang Minhui habang nagpapaka-inosente. Sa estado ko, ang daming babaeng papatol sa akin. At sinabi niya, may mga taong hindi naman nai-impress sa isang ye. Ang babaeng nakasuot ng itim na tube dress ay nagsabi, hala, hindi pa ba sapat yan? Anong klase ng pamilya kaya meron yung taong yon? Ang kaibigan niya ay nagsabi na may mga tao ngang kahit magtrabaho ng 3 hanggang 5 taon, hindi pa rin kaya bumili ng ganyang sasakyan. Biglang napaluwa ni Li Zanpeng ang iniinom niyang green tea at naisip, grabe. Ang ganda ng babaeng to habang nakatingin kay Chen Na. At patuloy niyang sinabi sa sarili, ang legs niya, panalo. Ipagpapalit ko ang 10 taon ng buhay ko para sa babaeng ganito. Sino bang swertehin ang may-ari ng Diyosang to? Sa labas, may bagong nakaparadang kotse. Ang babaeng nakasuot ng itim na tube dress ay nagsabi, tingnan nyo, nagda-drive mag-isa yung sasakyan. Ang high-tech. Anong klaseng kotse yan? Sabi ni Li Zanpeng, far ahead de Sham. Biglang lumabas si Shen Yuan mula sa sasakyan at nagulat ang lahat. Sinabi ng babaeng nakasuot ng itim na tube dress, ha? Hindi ba si Shen Yuan yan? Naisip ni Li Zanpeng, paano nangyari to? Hindi ba na-bankrupt ang pamilya niya? Maya-maya, pumasok si Shen Yuan at sumigaw si Chen Na, Shen Yuan, dito. Dito, nagulat si Li Zanpeng at naisip, siya ang hinihintay ng napakagandang babaeng yon. Sinabi ni Chen Na kay Shen Yuan, nag-message si Boss Lady sa WeChat. Papunta na raw siya. Kamusta naman ang kotse? Kinuha ni Shen Yuan ang inumin ni Chen Na at uminom, hindi masama. Bumulong ang babaeng nakasuot ng itim na tube dress kay Li Zanpeng, Li Zanpeng, tingnan mo, parang may kakaiba kina Shen Yuan. Naisip ni Li Zanpeng, wala pang matagal mula nang makipaghiwalay si Shen Yuan sa senior natin, tapos ngayon, may bago na siyang beauty mula sa labas ng eskwelahan. Biglang may lumapit na babae sa lamesa ni na Shen Yuan at Chen Na. Siya ay si Lin Yu Chang, ang may-ari ng coffee shop. Sinabi niya, hello, Miss Chen. Pasensya na, sinundo ko kasi ang anak ko kaya natagalan ako. Kinamayan niya si Shen Yuan at sinabi, ang bata mo pa, Shen. Sumagot si Shen Yuan, actually, magkaedad lang tayo. Parehas tayong nasa 20s. Miss Lin, upo tayo at pag-usapan natin ito. Umupo si Lin Yu Chang at sinabi, ididiretso ko na. Ang negosyo ko, sakto lang ang kita, pero dahil malapit sa eskwelahan, may sapat na dumadayo. Ang problema, komplikado ang sitwasyon ng pamilya ko. Sobrang busy ako sa anak ko kaya wala akong choice kundi ilipat ang shop. Ang transfer price ay 300,000 yuan. Naisip ni Shen Yuan, may 300,000 yuan pa akong investment funds, pero pagkatapos bayaran ang transfer fee, kailangan kong magtabi ng 50,000 bilang kapital at sweldo ni Chen na sa unang buwan. Shen Yuan ay nagsabi, okay, hindi na ako tatawad. 250,000, tanggapin mo o hindi. Naisip ni Lin Yu Chang, medyo mas mababa sa inaasahan kong 270,000, pero kung hindi ko ito ibebenta ngayon, baka wala nang ibang ganito kaseryoso. Sige, tatanggapin ko na, sinabi ni Lin Yu Chang, sa presyong yan, pwede ba tayong pumirma ng kasunduan at bayaran ang transfer fee ngayon? Sinabi ni Shen Yuan, kapag pumirma tayo, ililipat ko agad sa iyo ang 250,000. Tinawag ni Lin Yu Chang si Xiaoqiu at sinabi, Xiaoqiu, ito ang magiging bagong boss mo. Ipakita mo sa kanya ang paligid mamaya. Sinabi ni Xiaoqiu, boss, nice to meet you. Sinabi ni Shen Yuan, ipakita mo na lang kay Miss Chen na ang paligid. Hindi ako madalas pupunta rito. Simula ngayon, siya na ang bahala sa lahat. Bumulong ang babaeng nakasuot ng itim na tube dress sa kaibigan niya, narinig mo yon? Ang wild nito. Kakaibang klase. Ang bilis niyang nakipagkasundo sa 250,000 yuan na negosyo na parang wala lang. Kaibigan niya ay nagsabi, at halatang binili ni Shen Yuan ang tindahang ito para sa magandang babae sa tabi niya. Habang tahimik na nagagalit si Li Zanpeng sa kanyang upuan. Biglang napansin ni Chen na ang teleponong tumutunog ni Miss Lin at tumayo siya. Miss Chen, pasensya na, kailangan kong sagutin ito. Sinabi ni Chen na mukhang ang babaeng Lin na yon ay asawa ni Zheng Xianyong. Siya yung lalaking nakipaglaban kay Xi Haiji sa Gojin Center. Ang boss ko sa Force dealership. Nagulat si Shen Yuan talaga, at inisip niya sa sarili, may napakagandang asawa siya sa bahay, pero ginagamit pa rin niya ang kanyang kapangyarihan para pagsamantalahan ang mga babaeng empleyado. Kasuka-suka.
Hindi ko papayagan ito. Sinabi ni Chen na mayroon akong mga record kung paano ako hinaras at tinakot ni Zheng Xianyong. Plano ko siyang ibunyag pagkatapos kong makuha ang sweldo ko para makita ng industriya ng sasakyan ang tunay niyang ugali. Shen Yuan, dapat ba nating sabihin kay Miss Lin? Mabuti siyang tao. Ayoko lang siyang masaktan. Sagot ni Shen Yuan, sa tingin ko, hindi magandang ideya. Tinanong siya ni Chen na, bakit naman? Sagot ni Shen Yuan, kapag naging publiko ang mga chat records na ito, malalaman agad ni Zheng Xianyong kung sino ang nag-leak nito. Isa siyang lalaking nasa 40 na. Kung mawalan siya ng trabaho pero may asawa at anak siyang kailangang suportahan, hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin sa'yo. Ganito na lang, ako na ang bahala. Pangako, pababagsakin ko siya nang hindi ka nadadamay. Sinabi ni Chen na, Shen Yuan, salamat, sinabi ni Shen Yuan. Kakatapos ko lang magpadala ng 250,000 kay Miss Lin at pinadalhan din kita ng 50,000. 24,000 niyan ay sweldo mo para sa nakalipas na 2 buwan at ang natitira ay kapital para sa tindahan. Biglang lumitaw ang isang system notification na detect, ganap nang nailagay ng host ang 1,000,000 eksklusibong pondo sa pamumuhunan natapos ang unang investment task. Na-upgrade ang antas ng pamumuhunan mula baguhan patungong nagsisimulang mamumuhunan. Sumunod na system notification, bagong tuloy-tuloy na misyon na unlock, ang isang perpektong buhay ay dapat may mas maraming sari-saring industriya. Task, makakatanggap ang host ng 10,000,000 eksklusibong pondo sa pamumuhunan upang ipagpatuloy ang pagpapalawak ng mga investment. Gantimpala 1, lahat ng kita sa investment ay makakatanggap ng triple cashback bonus. Gantimpala 2, ang pagtatapos ng investment ay magbibigay ng isang misteryosong industriya. Naisip ni Shen Yuan, hindi ko inaasahan na bibigyan ako ng sistema ng isa pang sorpresa. Sa pagkakataong ito, lumaki ng 10 beses ang eksklusibong pondo sa pamumuhunan at maaari na akong mamuhunan gamit ang 10,000,000. At may misteryosong industriya pa. Nakakaintriga ito, biglang lumapit si Lin Yuchang kay Shen Yuan at nagsabi, Shen, natanggap ko na ang bayad. Inaasahan ko ang pakikipagtulungan sa'yo. Aalis na ako, magkita tayo ulit. Naisip ni Shen Yuan, napakalambot at napakadelikado ng kamay ni Lin, pero may tamang tigas din ito ba ang alindog ng isang may asawa. Nagkamay sila habang iniisip ni Shen Yuan ang imahe niya kasama si Lin Yuchang. Tumayo siya at sinabi, sige, siguradong magkikita pa tayo ulit. Makalipas ang kalahating oras, sinabi ni Chen na, Shen Yuan, ang mahal ng lugar na ito. Madalas ka bang pumunta rito? Sagot ni Shen Yuan, hindi naman. Pero maganda ang araw na ito, dapat nating ipagdiwang ang matagumpay nating partnership. Naisip niya sa sarili, si Chen na ha. May dating talaga siya. Ang kahit sinong normal na lalaki ay hindi makakatanggi sa kanya. Sinabi niya, Chen na, umupo ka sa tabi ko. Sabi ni Chen na. Nang umupo si Chen na sa tabi niya, biglang hinawakan ni Shen Yuan ang kanyang maliit na bewang at sinabi, lumapit ka pa. Naisip ni Shen Yuan, gumastos ako ng 300,000 para sa CAF. At simula ngayon, kailangan kong magbayad ng 12,000 buwan-buwan sa sweldo. Panahon na para simulan ang pangongolekta ng interes. Namula si Chen na at naisip, walang pag-ibig o kabutihang loob na walang dahilan. Sa tingin niya ba talaga nakikita ang CAF? Mismong si Lin Yumin ang nagsabi na kahit mabawi lang ang puhunan ay magiging isang tagumpay na. At para sa akin, ito lang ang kaya kong ialay sa kanya. Habang hinahaplos ni Shen Yuan ang kanyang likod, biglang nagsabi si Chen na, parating ang server. Shen Yuan, tama na. Sabi ni Shen Yuan, matagal ang paghahanda ng pagkain dito. Habang dahan-dahan siyang hinahaplos ni Shen Yuan, sinabi ni Chen na, hindi huwagdi. Makalipas ang 10 minuto, sabi ng server, Shen, handa na po ang pagkain nyo, sinabi ni Chen na, may parating, Shen Yuan. Sabi ni Shen Yuan, hayaan mo lang silang pumasok. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Shen Yuan, subukan mo ito, paborito nilang putahe. Naisip ni Chen na, ang totoo, guwapo naman talaga si Shen Yuan. Ang tanging problema lang niya ay medyo babaero siya. May napakagandang babae na nga sa tabi niya, pero nambababae pa rin siya. Haay pero huli na ang pagsisisi. Sumakay na ako sa lumulubog na bangkang ito. Makalipas ang 40 minuto, sinabi ng receptionist, Shen, ang kabuang bayad ninyo ay 2,652. Pakiskan na lang po dito. Naisip ni Shen Yuan, kahit gumastos ako ng 2,652,
dahil may triple cashback ang sistema, kumita pa ako ng 5,304. Ang dali lang kumita ng pera, naisip ni Chen na, ang 1,000 lang ay katumbas ng komisyon sa pagbebenta ng kotse. Para sa mayayaman, ang paggastos ng 2,000 ay parang ako na gumagastos ng 20. Sa labas, sinabi ni Chen na, Shen Yuan, gusto kong bumalik sa CAF para makibalita kay Xiao Q. Magsisimula na akong magtrabaho bukas, kaya gusto kong makapag-adjust agad. Sabi ni Shen Yuan, 8:30 na. Nagtatapos si Xiao Q ng 9:00. Kung pupunta ka ngayon at maabala siya, kamumuhian ka niya. Magpahinga ka na lang at pumunta bukas. Sabi ni Chen na, sige, pwede mo ba akong ihatid pa uwi? Sabi ni Shen Yuan, syempre. Makalipas ang ilang sandali. Sinabi ni Chen na, salamat sa araw na ito. Magbibigay ako ng ulat tungkol sa trabaho pagkatapos ng shift ko bukas. Sige, magkita tayo, sinabi ni Shen Yuan, medyo nauuhaw ako. Baka pwede akong pumasok para uminom ng tubig. Sinabi ni Chen na, ako hindi ko yata iniisip na magandang ideya yan. At iniisip niya sa sarili, hindi ba't masyado nang mabilis ito? Ang nangyari sa private room kanina, iyon na ang limitasyon ko eh. Sinabi ni Shen Yuan, ha? May ibang lalaki ba sa bahay mo? Sinabi ni Chen na, wala, syempre. Naghiwalay na kami ni Xihaiji. Sinabi ni Shen Yuan, ano ng problema? Uminom lang naman ako ng tubig. Anong hindi maganda doon? Sinabi ni Chen na, talaga bang tubig lang ang inumin mo at wala nang iba? Sinabi ni Shen Yuan, syempre. Maliban kung gusto mong magtagal ako dito, haha, at iniisip ni Chen na maghahanap na lang siya ng ibang paraan. Makalipas ang ilang sandali, biglang hinawakan ni Shen Yuan si Chen na habang papasok sa kanyang apartment. Sinabi ni Chen na, Sinabi ni Chen na, ikaw sabi mo tubig lang ang inumin mo eh. Sinabi ni Shen Yuan naman. Pero, hindi yung klase ng tubig na iniisip mo eh. Biglang umatras si Shen Yuan habang sinasabi ni Chen na, hindi, samantala, sa ibaba, sinabi ni Xihaiji, si Nana ay tiyak na nag-resign dahil sa akin. Kailangan kong magtrabaho para mapatawad niya ako, kahit bilang magkaibigan lang. Pagkatapos ay susubukan kong makuha siya muli. Lumabas siya mula sa kotse, hawak ang isang baukwet ng pulang bulaklak at sinabi, ang mga ilaw sa apartment niya ay hindi naka-on, siguro wala siya sa bahay. Iiwan ko na lang ang mga bulaklak sa pintuan, ang pulang rosas ay simbolo ng walang hanggang pag-ibig at tapat na debosyon. Matalino siya. Siguradong malalaman niya na galing sa akin ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali sa harap ng apartment niya, narinig ni Xihaiji ang malalakas na ungol ni Chen na ng kasiyahan, Sinabi ni Xihaiji, tama. Ang boses ni Nana yon. Putangina, at sinabi pa niyang hindi siya may kinalaman sa lalaking yon. Baliw. At kumatok siya sa pintuan, Zheng Xianyong, lumabas ka dito. Iniisip ni Shen Yuan, yung boses na yon, si Xihaiji. Tanga. Naghiwalay na sila, kaya bakit siya nakikialam pa? May sira ba sa utak nito? Sinabi ni Chen na, parang may narinig akong tunog sa labas. May kumakatok ba? Sinabi ni Shen Yuan, siguro may narinig ka lang. Mga kapitbahay lang. Halika na, punta tayo sa kwarto. Sinabi ni Chen na, Shen Yuan, hindi pa ako ready. Dahan-dahan lang. Sinabi ni Shen Yuan, sige, habang pinabagsak ni Xihaiji ang mga bulaklak sa sahig, at tinitigan siya ng malungkot, sinabi niya sa sarili, parang si Nana ay talagang kanya na. Wala na akong pagkakataon. Putangina, sana magsuot siya ng protection. Isang oras matapos, sinabi ni Chen na, habang nanginginig ang katawan sa kasiyahan, Huff. Huff, ang saya, nakakagutom lang eh. Biglang inikot siya ni Shen Yuan at sinabi niya ng kalituhan, ha? Anong ginagawa mo? Sinabi ni Shen Yuan, humiga ka. Para hindi ka mapagod. Iniisip ni Shen Yuan, salamat sa kakayahan ng sistema sa stamina, walang katapusang lakas ko, literal na hindi ako mapapagod. Habang humihiyaw si Chen na sa kasiyahan, iniisip ni Shen Yuan, sinong mag-akalang ang isang outgoing na tulad ni Chen na ay sobrang conservative pala sa private. Mas gumaganda pa. Kinabukasan ng umaga, nagising si Shen Yuan at iniisip niya sa sarili, ang bango. Toast at pritong itlog habang nagluluto si Chen na ng almusal. Iniisip ni Shen Yuan, talaga namang maalalahanin si Chen na. Iba ang pakiramdam kumpara kay Hui Hui sa isang hotel.
Sa bahay lang makakakuha ng ganitong init, wala sa mga hotel ang ganito. May system notification na lumitaw, ang perpektong buhay ay nangangahulugang pagkakaroon ng sariling bahay, upang lumikha ng mas maginhawang espasyo para sa iyong sarili at mga babae. May system notification na lumitaw, limited time mission, bumili ng property na hindi bababa sa 100 metro kwadrado para kay Chen na sa loob ng 24 na oras. May system notification na lumitaw, Mission Reward 1, double cashback sa presyo ng pagbili ng property. May system notification na lumitaw, Mission Reward 2, magkakaroon ng misteryosong property pagkatapos ng pagbili. May system notification na lumitaw, Note, ang Reward 1 ay maaaring i-stack sa base cashback bonuses. Iniisip ni Shen Yuan, putangina. Kanina ko lang iniisip ito at naka-line up na ng sistema. Alam ko kung gaano ka-generous ang sistema. Tiyak sobrang astig ang misteryosong property na ito. Baka luxury villa. Maaari akong mag-party sa pool ngayon at pagkatapos. Mukhang kailangan ko pang maghanap at mag-develop ng mga high-quality na babae. Patuloy na dadami ang mga sorpresa. Tumingin si Chen na kay Shen Yuan at nagsabi, bakit gising ka na? Malapit na ang almusal, 2 minuto na lang. Iniisip ni Shen Yuan, siguro makakakuha ako ng reward kung umabot ang affection level ni Chen na sa Shentoy. Sinabi ni Shen Yuan, so almusal lang ba ang nasa menu ngayong umaga? At bigla niyang hinaplos ang sexy na katawan ni Chen na habang nagluluto siya, at sinabi ni Chen na, ha? Matapos ang ilang rounds kagabi, gusto mo pa? At sa gitna ng araw, di. Sinabi ni Shen Yuan, ikaw ang magluto, ako na ang kakain. Habang ibinaba ni Chen na ang spatula, sinabi ni Shen Yuan, Yila the way, kung wala kang gagawin ngayong umaga, tara bumili tayo ng bahay. Ako na ang taya. Naguguluhang sinabi ni Chen na, ha? Ano? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.